So, hello po sa lahat na pa-expire na po ang kanilang LTO license or LTO driver's license. So sa wala pa nakapag-renew, ito na po yung bago ngayon. So, kailangan po tayong gagawa ng account dito sa LTO portal. So, makikita yan agad dito sa makikita po yan agad dito kung i-search nyo sa Google. So, kailangan po tayo may account dito, gagawa tayong account sa LTO portal. So, kung wala pong mag-assess sa inyo dito, wala kayong mag-assess, siguro po halos lahat na lugar sa mga LTO, malapit sa mga LTO kung saan kayo magre-renew, kukuha ng requirements, kukuha ng medical, mayroon din doon nag-a-assess. Kaya lang, halos po na average po nihingi nila sa kanilang service fee nila nasa 500 pesos. So, kung ikaw na lang gagawa or nagpa-assess ka sa mga kakilala mo, sa friends mo, o sa kapamilya mo, mas malaking savings yung 500 pesos. So, dito, kailangan mo lang ng email at password, tapos makakreate ka ng account. Kasi marami pong wala talagang alam dito. Kaya kung may kilala kayong magaling sa online, pa-assist na lang po kayo para makasave po kayo kung nasa 500 pesos kasi yung bayad. So, dito po ay kung may account na kayo, nakagawa na kayo, ay ma-login nyo po. At makikita po dito yung info nyo po. Okay? So, ganito po siya. So, this is my account. Yan. At ito yung account ko sa LTO portal. So, nakapag-renew na rin ako. Kaya, yan. May makikita ko ng transactions dyan. So, yan. Documents, ganun. Then, makita yung profile mo. Yan, yung pangalan ko. Yan. So, dito po tayo direct. Kailangan tayo dito. Kung makita nyo po dito, mayroon siyang CDE Online Validation Program. So, yan po yung website sa taas. Kung titingnan nyo po, nasa taas po. So, portalltu.com.ph. Diyan po kayo mag-take ng online exam. So, yan. So, yan. I-click nyo lang po to, CDE Online Exam Validation Exam. Sa magi-exam na. Yan. So, dito po, yan. Pwede kang mag-try ng exam. I-try mo siya. Pwede kang mag-try ka dito. Mag-try ka lang. So, yan po. First exam ko po. Yan po. Yung exam ko po na ginamit sa LTO mismo sa pagre-renew ko po. Yan. So, tapos na score. Nag-try akong exam. Yan. Kasi dito po yung exam na mga questionnaire, pwede siyang ibabalik. So, iba-iba. Sa tingin ko, iba-iba ang exam na lalabas. Minsan may papalitan sila o kaya iba naman nag-change ng sequence. So, ganun. So, hindi siya ganun talaga na exam, ganun lang. Yung exam po ay 25 items. Yan. 25 items lang po to. Kailangan mong i-correct ang 20. So, dapat mali mo lang ay 5. Kung sumobra ka sa 5, exam ka uli. So, yan. I-exam ka uli. So, there's no time limit to answer questions. So, dito po, mayroon makaglabas dito kung nag-exam ka. Lalabas yung field. Lalabas naman yung first exam ko ba yan. So, ngayon po ay titingnan natin. Mag-exam tayo. Then, dito, makikita mo start exam. I-click mo lang tong start exam. Yan. Dito po, start exam. So, paglabas ng start exam, ay i-click mo lang to, mili ka lang. English o kaya mo maintindihan yung lahat sa English or gusto mo Filipino. So, ikaw lang yung mamili dyan. Bahala ka po ang gusto mo. So, kung napili mo Filipino, try natin tingnan ang exam sa Filipino. So, dito po, yan po. So,
kailangan natin 25 items, may pasa mo lang yung 20. So, dapat may mali ka lang na 5. So, ito yung sample sa mga questions na pwedeng lalabas kung nag-exam na kayo. So, unang tanong dito, so, siya. Posibleng pareho lang po yung tanong at posibleng pinapalitan, pwede rin pabago-bago o kaya iba-iba yung number. So, pwede kayong magre-review sa online. Marami kayong makikita mga reviewer dyan. Then, ayan, 20 po kailangang ipasa. So, halimbawa, ito yung tanong number 1. Maring isuspindi ang rehistro ng sasakyan kung ito ay, yan. So, mamili ka kung sasakyan ay maayos na nakapasa sa inspection, sasakyan na hindi kaya-aya, sasakyan na hindi rehistrado. So, ano ba? Try natin, sasakyan ay hindi kaya-aya. Next. So, maaari bang pahintulutan ng driver ang siklista na sumabit sa kanyang sasakyan? Yan po. So, paiba-iba talaga yung exam. Nakikita ko paiba-iba. So, kasi sa ibang exam, hindi ko to nakita. So, pwede ba raw yung mga nagbike na siklista na sumabit yung sasakyan? So, ang sagot po ay hindi, lalo na at walang permeso sa traffic enforcement. Hindi po. Hindi maaaring magka-aksidente. Hindi maaaring magka-aksidente. Hindi, lalo at walang permeso sa traffic enforcement. So, try natin hindi. So, nag-try lang tayo. Makita natin. Dito, ito yung mga tanong. So, try natin. Try ko lang kung tama o mali ako. Okay, makita natin sa huli or papamasa ba ako dito or nakuha ko ba yung 20 points. So, next, ang isang fabricated na kompartamento ng lalagyan ng likuran o upuan sa motorsiklo ay tinuturing ng isang aksesorya ng motorsiklo. So, isang fabricated na kompartamento na lalagyan sa likod ng upuan ng motorsiklo ay tinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo. So, try natin customize top box. Next. Maaring isuspindi ang rehistro ng sasakyan kung ito ay 1. Kung ang sasakyan ay masyadong magaan upang makatawid sa mga publikong saan, ang sasakyan ay hindi maaari pangharap na pagmamaniho. Ang sasakyan ay makakasira sa publikong kalsada. So, try ko nakasira ng kalsada. Okay? So, saan mo maaring i-reklamo, i-contest ang pagkahuli sa'yo? So, sa tanggapan ng adjukasyon sa kalsada bago umalis, alinmang tanggapan ang adjukasyon. So, try natin tanggapan. Okay, next. So, maaari bang gamitin ang publikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? So, sa legal na paraan po ay maaari bang gamitin ang publikong daan ang motorsiklo kung wala pang rehistro? Try. So, hindi po. Next. Maaari bang gamitin ang duplicate o kopya ng lisensya pagmaneho? So, mayroon kang lisensya, ang ginawa mo, nagpa-duplicate ka. Pwede ba daw yung gamitin? So, hindi. So, ang isang kompartamento sa nakabit sa gilid ng motorsiklo na hindi tataas sa upuan ng motorsiklo ay itinuturing na aksesorya nito. So, try natin saddle bag box. Next. 9. Sa normal na traffic violation, sino ang maaring kumokonpiska ng lisensya? So, sino po ang pwede kumuha ng lisensya natin kung nakagawa tayo ng violation? So, ang sagot, ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Kahit sino basta paglabag ng pagloob ng RA 4136. Kahit sino basta ang enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. So, LTO po. Next, try natin LTO. Kung maaari bang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL code B? So, hindi ko to alam.
Maaari bang maniho ng motorsiklo ay could be. So, try natin. B. So, ito yung bago. So, hindi tayo updated. Dapat alam natin yun. Could be. The driver's license could be. So, maliban kung pinento na ito. Hindi. B. So, bago na po ngayon, mga letter na sa dati po ay mga 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung bago. So, dapat alam natin to. So, B po ay hindi. Kasi so, bago talaga yung exam. Next. Ang mga sasakyan ang nasasakop ng motor vehicle users charge. MB. Ano sasakyan ang nasakop sa motor vehicle user charge? MU. C. Lahat ng sasakyan na makapreso sa DPWH. Lahat ng sasakyan na nareso sa LTO. Lahat ng sasakyan tumatakbo sa publikong kalsada. Next. So, 12. Ano ang layunin ng rumble stripes sa kalsada? Yan po. So, rumble stripe, huminto agad, maghihintay ng signal na karating na intersection para malaman ang speed, parating na obstruction o intersection para mas agresibo. Ano yun ang rumble stripe sa kalsada? Huminto agad at para malaman ang speed, parating na obstruction o intersection. Huminto agad at maghintay ng go signal pagkarating sa instruction para malaman ng speed, parating ng instruction o obstruction. So, huminto agad at maghintay ng go signal pagkarating ng intersection. Rumble stripes sa kalsada. Rumble stripes. Next. Kailan maaaring hindi gumamit ng child safety system na isang bata? Ito yung pagsakay ng bata sa motorsiklo. Kailan po ito hindi gumamit? So, kailan? So, kung bata ay may kabansang physical, mental, kung bata ay ayaw o pumupo sa child restraint system, kung ang pamilya ay pumunta sa mall. So, kailan maaaring hindi gumamit ng restraint system? Kung ang bata ay may kapansanan ng physical o mental. Kung ang bata ay ayaw mo po sa child restraint system, kailan maaaring hindi gumamit? Kailan hindi maaaring gumamit ng child restraint system? Physical, kung bata ay po. Kung ang pamilya ay pumunta sa mall. Next. Anong klaseng helmet ang dapat gamitin ng rider sa motorsiklo? Standard motorcycle helmet na sumusunod sa regulasyon ng DTI. Standard motorcycle helmet na sumunod sa DNR. Sapat na DNR. Standard motorcycle helmet na naayon sa panuntunan ng DTI. Standard sumunod sa regulasyon ng DTI. Standard motorcycle helmet na naayon sa panuntunan ng DTI. Parang pareho lang yung sagot. Next. Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya? Kailan mo pwedeng ipahiram ang iyong lisensya? Kailanman ay hindi pinahilyon tulutan. So, 16. Ano ang kahulugan ng warning na ito? Yan po, warning. Paparating sa bawal mag-overtake sa daan. Yan isang direksyon lamang sa lubungan ng daloy ng trapiko. Next. Ikaw ay nagmaniho ng municipal road na may bilis na 80 kph. Nang biglang may isang bata na tumawid sa ano ang dapat mong gawin? Maghanda ng pagbagal. Tapa ka ng brake. Magpatuloy sa muniho upang maiwasan ang sakuna sa kalsada. Maganda sa pagbagal. Ikaw ay nagmaniho sa 80 kph.
Tapos may biglang batang na tumawid sa ano ang gagawin mo? Maganda sa pagbagal, tapakan ng brake, maganda sa pagbagal. Next. Ang oras maaaring gamitin ang TOP or Temporary Operator's Permit sa pagmaneho. Ilang oras? 72, 20 oras. Next. Kailan mo dapat sundin ang batas trapiko? Kung umiwas sa isang enforcer, habang nagpaparada, habang nasa manobela. So, 20, ano ang tamang edad? So, tamang edad upang magkaroon ng lisensya, 20. Kailan dapat gamitin ang driver ang kanyang helmet sa mahaba o maikling biyahe? Para mahaba ang maikling, para sa pangkalahatang kalsada lamang. Para sa mahaba o maigsing biyahe at anumang uri ng kalsada. Para sa pangkalahatang kalsada lamang. Para sa pangkalahatang kalsada may public. Para sa mahaba, maiksing na biyahe sa anumang uri ng kalsada. Next, ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sovereignty test? Pagka walang bahala sa sinistro ko, pagmaniho ng lasing, initial na pagmaniho ng lasing. Ano dapat gawin ng isang enforcer kung makompiska ang isang motorsiklo? So ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makompiska ang isang motor? Gamitin ang motorsiklo pasamantala, isurrender ang motorsiklo sa otoridad, dalhin ang motorsiklo sa pinakalamit na impounding area. Next. Saan mapupunta ang mga siningil na pera mula sa Motor Vehicle Users Charge o MVUC? Ang mga kuliktang pera ay magamitin sa pagpapaayos ng kalsada. Ang mga kuliktang pera ay magamitin sa pagpasahod sa enforcer. Ang mga kuliktang pera ay para sa pagpagawa ng mga dike at dam. So next. So saan dapat ilagay ang plaka ng sasakyan? Sa harap at sa likod. Dalawa sa harap. Isa sa harap ng windshield. Yan po yung mga tanong. So, syempre. Yan. Tapos, finish exam. Try natin. So, paiba-iba talaga yung exam. Nakita natin. Yan. Paiba-iba yung exam. At dito po. At yan po. After sa exam, ay lumalabas po na field po ang lumalabas. At itong sabi, practice makes perfect. Hindi mo na ipasa ang CD exam, online validation exam, sa markang 76. So, hiningi ng gobyerno 76 sa school, but dito po sa LTO, 80%. So, huli. So, bagsak po dito. Ang nangyari sa ating exam ay bagsak ako. So, yan po. So, kailangan mo lang mag-practice ulit. So, then, yan. So, mali ako ng 6. At good news dyan, makita mo yung sagot sa exam. Show your answers dito, makita mo yung sagot sa mga exam. So, click mo lang yung show answers, makikita mo yung anomaly mo. So, after mo mali, ay mag-try again ka lang. Try again. Click mo lang yung try again. Hanggang makuha mo na yung 80% hanggang 100%. So, yun yung kailangan dito. May pasa lang natin yung exam. Pwede kang mag-retake. Wala po siyang limit. Pwede pa nang mag-retake. Kasi nakalagay dito, practice makes perfect. So, yan lang, ganun lang po yung pag-exam sa dito. But, so, pwede kang kayo ng bahala kung magpatulong kayo sa mga kilala nyo, may alam dito. Yan. So, yan po, lumalabas po na yan. So, ito yung unang exam ko sa pagkuha ko, ito yun. So, kung makapasa lang kayo, kailangan po 80%. So, para maipasa.
So, walang limit sa oras. Pwede kang habang naghanap ng exam, pwede kang magpatulong, pwede mong itanong kay Google. Yan. Ganun lang kabilis. Pwede mo magtanong kay Google kung ano bang sagot. So, kasi walang time limit po yan. So, after mong nagawa mo na yung exam, yan. After mo nagawa yung exam, pwede mo siya makita dito. Click mo lang yung result yan. Tapos, dito po, may makikita. Bibigyan ka ng certificate. Then, i-click mo yung download date. Yan. So, after mo siya mag-download, ayan. At bibigyan ka ng ito. Yan. Magkakaroon ka ng ganito na certificate. I-print mo lang. Yan po. I-print mo yan. At kasama yan sa requirements na dalhin mo sa LTO. Yan. I-print mo. Kasama mo sa pinipilipan na form dito sa LTO. At mayroon ka ng makakapag-renew ka na. So, kung mali po yung sagot nyo po, tulad ng nangyari sa atin, nag-try tayong exam. At hindi tayo pumasa at try ulit. Ganun lang. Ganun lang yung sabi sa LTO portal. So, practice daw. Practice makes perfect. So, ganun lang po. So, hanggang makuha nyo po yung 80% up pataas. Kung mayroon na kayo, wag nyo na po. Kasi hindi kayo bibigyan ng certificate kung whole bagsak kayo. So, saka na po magkaroon lang siya ng certificate kung nakuha natin yung 80% pataas. Okay? So, ganun lang po. So, hindi po paulit-ulit yung exam. So, walang ano pa, hindi ka pwedeng kukuha ng parang answer na. Wala kang, so, i-review mo lang ulit, i-review mo lang hanggang makuha mo yung 80%. Kasi yung na-try ko po dito, iba dito, may mga question na hindi nababalik. Iba-iba talaga yung tanong. So, nag-exam ako ng September. Yan, nag-try tayo ngayon. So, sa ginawa natin, so, paulit-ulit lang na gagawin hanggang makuha natin yung makuha po natin yung mapaipasa po natin yung renewal. So, kung ginawa natin yan, ito, napatulong tayo, kung hindi natin alam, malaking savings na yung 500 pesos na ibabayad natin sa mag-assess. Kasi, halos yung ginagawa nila, sila na yung bahala sa sagot. So, kung mali, yan, binabalik lang nila. So, bayad ka lang ng 500 pesos. So, kung may 500 pesos ka naman, okay lang. So, yung mga nagsisave ng 500 pesos nila, or basta ganun, halos ganun yung bayad, depende siguro sa lugar malapit sa LTO. So ganun lang po. Yan. So, ganun po sa lahat ng mag-renew sa kanilang driver's license, at yun po yung gagawin nyo po. Okay, thank you po sa panonood. At sana po may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo po, pa-share na lang po sa mga kilala nyo po. Nagplano pa lang po na mag-renew sa kanilang driver's license. So, para lang po to sa mag-renew. So, hindi po to sa mga kukuha pa lang ng bagong lisensya. Sa mag-renew lang po. Yan po yung requirements sa magre-renew. So, ibang requirements ang kailangan sa kukuha pa lang ng bagong lisensya, yung mga student permit at bago talaga. Okay, salamat na lang po, at huwag kalimutang i-share kung nagustuhan nyo po ang ating ginagawang video.